So bago ko to ibutas doon sa taas, papakita ko muna kung paano nilalagay yung ganitong klaseng lock. So, ganito lang yan. Press nyo lang to. Doon natin ipapasok sa sa pangalawa. Ilalagay nyo lang itong lapis dito. Ikutin nyo lang. Yun na. Okay na siya. Yan. So, ang ginawa ko, ginanyan ko lang muna. Tagi-isang strand lang. Isa. Yon. So guys, welcome back ulit sa aming YouTube channel at isang magandang araw sa ating lahat. So ngayon ay magpapabit kami ng pin light na kagaya nito. So itong mga ganitong klaseng pin light, ito yung mga old style. Itong ganitong pin light ay may ano to siya, meron siyang paa. Ganito. So marami ang nagkakamali sa paglalagay ng ganitong klaseng paa para dito sa kanya. Kasi meron ako na-encounter nito na tinanggal ko, tapos nung makita ko ang pagkalagay ay hindi tama. So ngayon, papakita ko kung paano mag-install ng ganitong pin light at paano magkabit ng ganitong paa niya ng tama. So ganito yan. So bago ko to ibutas doon sa taas, papakita ko muna kung paano nilalagay yung ganitong klaseng lock. So kung makikita nyo, yung pin light natin, meron siyang tatlong ganitong mahabang butas. So ito, nadepende yan sa kapal ng inyong kisame. Kung ang kisame nyo ay manipis, itong gagamitin nyo sa baba. Halimbawa, kung 1/4 lang yung kisame nyo, ito pwede. Kung 1/2 naman, ito ang pangalawa. O kaya kung halimbawa 3/4, ito naman ang gamitin nyo. So ganito lang yan. Press nyo lang to. Doon natin ipapasok sa sa pangalawa. Dito. Pag halimbawa nasa loob na ng kisame ito, gaganin nyo lang to. Press nyo lang to. Pasok nyo doon sa butas. Ito, pasok to. Tapos, tulak to. Yan, magiging ganyan yung mukha niyan. So, ang lock niyan ay tatlo. So, ilalagay natin lahat yung lock. Yan o. Tulak. Tulak nyo lang yan. Wala. Isa. Lagay ko ulit. Press nyo lang ganyan. Yan. Tapos tulak nyo lang. Yan, tulak nyo lang. So, yan. Ganyan yung mukha niyan. Tapos, may reflector to. Yung kanyang reflector to. Yan. Tapos, papasok lang natin to. Pag nailagay na natin yan, ganyan yung mukha niya sa loob ng kisame. Siyempre, ilagay nyo na itong reflector. Yan. Ayan na siya. Minsan ito, maluwag to. Yan o, maluwag to. Kung maluwag to, halimbawa, yan, kagaya to, medyo maluwag siya. Ang dahilan niyan, ito, itong lock niya, ay nakabuka siya. Yan, nakabuka. Kailangan, pindutin nyo to. Yan o, pindutin nyo. Yan. Pindutin nyo ganyan. Para sumikip pag ipasok nyo na to. Yan o, kagaya nyo, pasok. Yan. So ito ay 12 cm lang yung sukat nito. At ang bumbilya na pwede dito hanggang mga 9 watts. Tapos ang gamit lang niya, basic na gamit mo lang dito ay lagari, pangbutas ng kisame. So yung kisame pala namin dito ay yung kisame namin dito ay gypsum board lang. So kaya ito ang pambutas natin. Lagari yung bakal. Tapos ang kapal ng kisame namin dito ay 1/2 lang na gypsum board yan. Tapos kailangan natin ng lapis. Siyempre, lapis. Tapos yung kanyang pang-guide. Ito yung kanyang pang-guide. Ito yung magsisilbing
pangsukat sa kanyang laki. So dahil 12 cm ito ay 6 cm lang. Bakit 6 cm lang? Kasi pag naikot mo yan, makukuha mo na yung radius niya na 12 cm. Kasi pag sinukat mo din yung 12 cm, ang magiging katumbas nun, magiging 24 na. Yon, ngayon, tapos ano pang kailangan natin? Ang kailangan pa natin ay panukat. Yan, ito. So, kailangan natin sukatin yung kisame, siyempre. Yan, halimbawa to. Yan, naglagay kami ng mock-up guys kasi yan, pinakita namin doon sa owner, sa may-ari. Yan yung magiging sisilbing gabay nila, basihan nila para i-approve yung aming ikakabit na pin light. Halimbawa, ito, pag nagkabit tayo, halimbawa, susukat tayo dito mula dito, papunta dito, halimbawa ito ay 60 cm mula dito. Ganon din doon, halimbawa ito 60 cm din, papunta doon. Tapos, lalapisan natin yung gitna doon. Pag nalapisan na natin, ilagay na natin yung guide. Yung pang-guide natin guys na ginawa ito. So, mayroon na kaming dating ginawa nito sa iba namin tutorial na paano magkabit ng pin light. So, madali lang itong gawin. Ano lang to, GI wire lang. Bibilugin mo lang yan. Kukuhain mo yung 6 cm papunta dito. Tapos, babaliin mo lang to. Yan. Babaliin mo lang. Tapos, yan makuha mo na yung 6 cm niya. Yan na, 6 cm na guys. Oh. Ngayon, ang pagbutas naman nito doon sa kisame, papakita ko dito sa ating gypsum board sa baba. Ganito lang yan. Halimbawa, nalapisan nyo na doon, nalagyan nyo na ng tanda. Halimbawa lang ha, ito na yon. Ano nyo lang to, i-press nyo lang ng ganito. Yan. Pag na-press nyo ng ganyan yan, ilalagay nyo lang itong lapis dito. Ikutin nyo lang. Yun na. Okay na siya. Ngayon, susukatin naman natin yung kung sakto. Nilagay natin yung reflector. Kung sakto siya. So, medyo malaki siya ng konti. Pero okay lang yan. Hindi pa yan lalagpas dito sa ating pin light. Ngayon, pag nagbutas naman kayo, kailangan, pag naglagari kayo, dito banda sa loob ng guhit. Para hindi masyadong maluwag yung inyong butas. Ngayon, ang ating connection naman dito, ang ating linya ng kuryente dito ay line to line dahil nasa NCR kami. At siyempre sa San Juan lang kami ngayon. Tapos ang gagawin nating dito, pinaka line 2 ay itong kulay itim. So dahil may may receptacle, itong kulay itim, nandoon yan doon sa ilalim, yun. Yung ilalim na yon. Yan. Kasi yung tapos ito yung pinaka-return. Yung puti. So ang puti niyan ay yung ito yan, yung dito nagkukunik yan. So ang purpose nga niyan, para halimbawa pag nagpalit tayo ng ilaw, para maiwasan natin na makuryente tayo, halimbawa mahawakan natin yung halimbawa yung sa thread niya, mahawakan natin yon. Iwasan natin makuryente dahil yung line 2 ay nandun sa ilalim. Kasi kung dito natin ilagay yung line 2 niyan, halimbawa nahawakan natin yung sa thread ng bumbilya at kahit nakapatay yung switch, may power pa rin yon kasi nga line 2 siya. Kasi line to line niya siya yung ating dito, kuryente. Ayan. Yun yung iniiwasan natin na makuryente tayo. Okay, so tapos yan, pag nagtanggal naman ito, madali lang din to. Halimbawa, sa loob ng kisame, i-press nyo lang to isa. Press nyo lang to sa taas, ganyan. Yan, magre-release na siya, Re-release na siya. Tapos, bubunutin nyo to. Kung gusto nyo, tanggalin. Yan, bubunutin nyo lang. Kasi, halimbawa, kapag binunot nyo lang kasi ng ganito to, matigas yan. Matigas yan kapag binunot nyo lang ng ganon.
kailangan alalayo ng presto, para hindi matigas sa takin yan. Ang talaga. So ngayon, yung connection natin, line 2, return, tapos meron tayong para sa grounding. Purpose nga nitong, halimbawa magkaroon ito ng in case na magkaroon ng ground to, mapupunta lang siya doon, sasaluhin lang siya ni grounding at itatapon niya lang yan. So yan, ipapasilip lang namin kung paano ilagay doon sa taas at si Walter ang magkakabit. Yan. Okay. So yan, papakabit natin kay Walter sa pinatanggal natin yung mock-up. Sukatan pa kaya? Sa sukatin mo yan. 60 yan. Ayan, 60 mula dun sa kabila. Tapos, dyan sa kabila, 60 din. cm lang. Okay. Yan. Yan. Bubutas na ni Walter. Ano yan, first time mo magkabit ng ganyang pin light? Ayan guys, first time ni Walter kumabit ng ganyang pin light. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganyang klaseng pin light housing. Yan yung lumang disenyo, old model. Ayun na. Sabitan mo nga kung hindi na mabagsak. Ayan guys, lapat na lapat siya. Ayan o. Ayan, lapat na lapat siya. Lagay mo na yan, reflector. So yung ganyang klaseng pin light, wala nang takip yan. Kasi may mga klaseng pin light din na kamukha niya na mayroong takip yung may glass. Siya wala niya. Okay. Okay, so mag-testing tayo ng ilaw. So iwan natin yung ating lighting ground floor. So ayan, lighting ground floor. Subukan natin pag walang sumabog. Ayun, hindi nag-trip, ibig sabihin walang nag-short. So
So, testingin natin yung ating mga kinabit na ilaw. Unahin natin dito sa CR. Ayun. May ilaw na dito na isa. So, kulang pa lang isa yan guys kasi medyo gabi na. Ayan. So, testing tayo sa loob. Meron pang bukas. Ito dito, hindi pa na tap yung tatlo dito. Kasi nga dati yung ano dito linya, dalawa lang dapat yan. Ngayon, pinagawa nilang apat. Ngayon, yun, hindi ko pa tinap yun kasi manggagaling yung supply doon. Tapos ito, nakatap na to, pero hindi ko muna siya testingin. Itong isa naman, ito. So, hindi ko din muna testingin. So, nandito yung switch niyan. Tapos, ito testingin namin ni Walter. Ito may power na yan. So, line 1 natin yung kulay blue. Ito may power yan. So, ang ginawa ko, ginanyan ko lang muna. Tagi-isang strand lang. Testing tayo kung may ilaw. So, wala. Testing natin lahat to. Wala. So, yon. Meron guys. May umilaw dun. Isa. Tapos, so, isa. Yon. Tatlo. Tatlo sabay. Tatlong sabay. So, nakasulo yung isa. So, pwede naman natin pagsamahin yan dito. Sa isang switch lang. So, bali ito, ang iba kasi niyan ay nasa wall lamp. Ang isa, iba nasa wall lamp, tapos yung iba center light. Tapos dati kasi yan may strip light. Hindi nagagamitin yung strip light. So, ratipan muna natin itong mga ito. Titipan ko muna. So, ito muna yung gagamitin natin to. Okay, off muna. Guys, testing ulit. Yan. So, hindi yan masyadong maliwanag kasi nga ano siya, 5 watts lang. Baga testing pa lang yan. Okay na. Maliwanag na rin siya. So guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aming pong munting channel. Salamat po sa inyong pong patuloy na pagtitiwala at nawa po ay meron naman po kayong napulot na kaunting kaalaman sa aming pong ginawang video kanina. Ingat po tayong lahat at God bless po.